umpisahan natin. Gusto nyo ba umpisahan na natin dyan? Mamaya na yan. No, eto muna tayo. Kibs! Oh, naku po! Akala ko lusot na si Kibs eh. Akala ko dire-diretso na po yung kandidatura ni Kibs eh. No? Kahit na po nasa 35 na yata yung kanyang posisyon. Aba, pinapakalat po ng mga vloggers niya, ha? Nung mga channels ni Buloy na siya daw ho, mga kababayan, top 1 na. Nasa top 1 po ng survey sa pagkasenador. Ang katotohanan ho, mga bossing, naglalaro ho yung pangalan ni Buloy sa number 28 hanggang number 37 ho. Walang pag-asa. Pero kahit na po walang pag-asa, mga kababayan, aba, meron pa din pong gustong magpadiskwalipika dito po kay Buloy, mga bossing. Chi, shoutout sa iyo, Archie Beroya, Senaib, Santua, Eastwood, at si Chris Rose. O, nandyan, at si Ma'am Opelia Barcinas. Basahin po natin to, mga kababayan. Sabi ho dito, Supreme Court urged to disqualify Kibuloy from 2025 election. Bakit nga ho ba, mga bossing? Ano naman ang gagawin niya sa Senado kung sakali, no, na manalo? Ang hirap pong bigkasin ng manalo eh. Dahil alam na alam mo natin, talo, mga kababayan. No? Pero sige, pagbigyan na natin, mga bossing. Pagbigyan na ho natin, mga kababayan. Kung sakali manalo, ano gagawin ni Kibuloy doon? Wala, di ba? At limitado yung kanyang magiging galaw. Para lang pong may isang posisyon na bakante. Na imbis na ho sana, nakakatulong sa Senado, hindi ho. Wala lang, bakante lang ho. Waste of money, papasahurin pa. Di ba? Sabi ni someday, number 1 sa pagka-false prophet. Ikaw ba naman eh? Baka mamaya nga ho ang marinig natin doon sa Senado, mga kababayan, panayo ako ang may-ari ng sanlibutan. Baka ho ang mga marinig natin yung mga out of this world na mga salita ho. Kagaya na lang na sinasabi ng, alam mo ba kung ano ang doorknob ko doon? Ang doorknob ko doon ay diamante. Baka ho, mga kababayan, mapag-usapan lang din tayo sa labas ng Pilipinas na tingnan mo yung tingnan mo sa Pilipinas, no? Patong-patong ang kaso, pero okay lang na nandoon sa Senado. Hindi na lang asikasuhin yung mga kaso niya. No? Kaya kayo, mga bossing, wag ho kayong maniniwala doon sa mga pinagsasabi nila na number 1 o number 3 si Buloy sa survey. Yung survey ho na yun, mga kababayan, sila-sila lang ho. No? Yung mga kampon lang ni Kibuloy ang mga bumoboto doon. Natural, ano ang magiging resulta ng survey na yun, mga boss? Hindi siyempre, panig ho kay Buloy, mga bossing. Basahin ho natin, no? Ito, ayan, hindi, mamaya yan. Mamaya. Manila, Philippines, a labor group has assailed, no? The decision of the Commission on Election to include detained doomsday preacher Apollo Kibuloy in the senatorial race for the 2025 national and local election in 19-page petition filed before the Supreme Court on January 15. Worker and Peasant Party led by lawyer Sani Matula urged the High Court to declare Kibuloy as nuisance candidate. Ganyan naman yan eh. Alam nyo naman kung ano lang ang gusto ni Buloy eh. Kung bakit tumatakbo ng pagkasenador yan eh. Una, isalba yung kanyang sarili. Di ba? Pangalawa, para isalba yung kanyang best friend na si dating Pangulong Duterte. Ang mga hinayupak na to, mga doon sa kabilang channel, yung mga ganong lengguwahe. Ano po? Mamaya iko-komento ni Jordan G ulit yung mga tawag dito? Yung link niyan para mapunta kayo doon sa Mark Ramos Uncensored. Okay? Dito medyo pigil-pigil po tayo dahil meron tayong mga manonood na menor de edad po. Aba, si Chio, nagpalit ng profile picture, nagpagwapo. Tuloy. Sabi dito, this inconsistent undermined the principle of fairness, equal protection, and adherence to the rule of law in the democratic process, the group petition. Talagang gustong pa tanggal si Kibuloy, mga kababayan.
Yun lang po ang nakikita ko. Una is gustong isalba ni Buloy ang kanyang sarili. Lalong-lalo na ho mga kababayan. Kapag ka ho pinapatawag na o pinatawag na o nag-request na ang Estados Unidos na ibalik doon sa Amerika si Kibuloy. Yun pong sinabi ni yun pong sinabi ni Jason Sa na si Buloy daw po malapit ng tawag doon, maabsuelto sa Estados Unidos. Hindi po si Buloy yun, mga bossing. Yun po, yung mga dating kasapakat ni Buloy na nakikipagtulungan po sa Estados Unidos upang ilaglag si Buloy at lalong madiin ho dahil napakadami nilang kaso doon. Yun ang isang iniiwasan ni Buloy, mga bossing. Kaya yung pagtakbo sa Senado, pagpapagawa ng napakalalaking billboard, sabi ng mga dumadaan naku, naiilang kami. May nakatingin sa amin galing do sa billboard ang may-ari ng universe Baka biglang sabihin sa amin, hoy ikaw, pag hindi mo ako binoto, akin ang kaluluwa mo. Hawak ko ang yari na. No? Madami pa naman ho tayong mga kababayan na naniniwala pa din ho sa mga ganong kalokohan, no? Pag hindi mo ko ibinoto, akin ang kaluluwa mo. Pero masasabi ko lang po dito sa mga nagsusulong na maging nuisance candidate si Apollo Kibuloy, wag na kayong magsayang ng oras dyan. Naaaksaya lang yung oras nyo. Bakit? Sa tingin nyo po ba yung 28 hanggang 37 na posisyon ni Kibuloy papasok yun sa Senado? Malamang yun, papasok yun doon sa Oblo, sa Estados Unidos. Wag nyo lang kalimutang magpaalala kay Buloy. Buloy, magdala ka ng jacket. No? Doblehin mo, apatin mo yung pantalon mo kapag nandoon ka na. Bakit to? Para hindi masingitan. Para hindi masingitan yung wet packs. Ano po? Hindi. Para hindi masingitan yung wet packs ng lamig. Diba? Ganyan. Kapag kami pumupunta ng Estados Unidos, lalo na ganitong buwan, naku, next week nandyan ako sa US, no? Pagka kami pumupunta doon, doble-doble jacket namin, doble-doble ang pantalon namin. 'Di ba? Liberty Torino, shout out sa iyo. At Ma'am Brenda Barton at Shiro Kansaki at Delia Rosario. Doble-doble yung mga pantalon namin, yung mga jacket namin para hindi kami lamigin. Ganun din sa iyo, Buloy, no? Kaya po, panawagan ko naman doon sa mga nagsusulong na i-disqualify pa si Buloy. Wag na kayong mag-aksaya ng panahon dyan. Dahil, hindi naman din makakalusot yan. Matatalo din naman yan. Kung titignan mo lang yung kanyang survey at yung reaksyon ng mamamayang Pilipino doon sa kanyang pagtakbo bilang senador, wala din hong positibo na nakikita ang mamamayang Pilipino. Ano gagawin niya? Nasa Oblo. Di ba? Wala ding ikikilos yan. Kung sakali, kailangan 10 kung sakali para masigurado nyo na hindi ako naniniwalang mananalo si Buloy